Ikatatlo ng Hunyo taong 1988, dakong 1:30 ng hapon, sa pagdating ng matinding bagyong Sibering, isang landslide ang hindi inaasahang rumagasa sa barangay Sembo sa Makati City. Isang tahanan ang napinsala ng matabunan nito ng adobe, lupa at putik. Isang pamilya ang nawasak at isang ina ang tila habang buhay na maghihinagpis nang wakasan ng nasabing trahedya ang buhay ng kanyang 4 na mga anak. Mga kapuso, tunghayan po natin ang kalunos-lunos na kwento ng buhay ni Lina Lambito. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyon. Lina! Lina! Nandito ako! Uy, ba't naglaba ka? Eh, ang dilim-dilim, paano kung umulan? Ay, naku. Sana pinagpabukas mo na lang yan. Hindi pwede. Kailangan masoli ko to kay Mrs. Abella. Kailangan kong makapaningin. Wala tayong pang ulam. Eh, mukhang uulan eh, oh. Naku, Eh, hindi. paano mo patutuyuin ngayon yan? Madilim lang yung panahon. Oh. Ay, naku, akin na nga yan, bata, para makaalis ka na. Ayan. Naku! Naku, umulan lang nga! Ayan, sabi ko na sa'yo. Ang labada ko. Ay, naku. Patay. Aalis ka pa ba? Ang lakas-lakas ng ulan. Oo, pinatatawag ako ni Mr. Martinez sa eskwelahan. Wala namang pasok ngayon na. Bakit kailangan nila ng janitor? Paano meron daw darating na bisita sa Lunes. Kailangan daw linisin yung mga classroom. Huwag kang mag-alala. Siguro hindi ako abutin ng maghapon doon. Basta mag-ingat ka, ha? Ay, dumaan ka muna sa tindahan pag uwi mo. Bumili ka ng gatas ng bata, ha? Kahit Oo. isang karton lang. Hindi ako nakapamili kasi ng gulay, eh. Makakuha ng konting sustansya naman itong bunso mo. Kaya mo, basta baka sakaling makabalik din ako. Ako, lakas na ulan. Oh, sige, iduyan mo na yan. Matutulog na, oh. Sige, sige. Ay, mag-ingat ka, ha? Oo. Huwag kang paulan. Ikaw kunyari yung sundalo. Ako na naman. Mas bata ka sa akin. Kaya dapat sundin mo ako. Ako tagagamot ng sundalo. Ayoko nga. Sige, papauwi kita sa inyo. Ayoko, wala akong klaro sa bahay. Kaya ikaw yung sundalo. Sige na nga. Ako, anak, isara mo nga yung bintana. Ang lakas-lakas ng ulan. Opo, Nay. Nay, tapos na po ba kayo maglaba? Ay, hindi pa. Huminto muna ako. Ang lakas ng ulan sa labas. Nay, magsasayang na ho ba ako? Ay, oo nga pala. Magsayang ka na isa't kalahating gata na, ha? Hindi dito kakain ng tatay mo. Opo. Nay, Ano yun? love you. Ay, naku, Nay, sip-sip yan. Naku, nagsilos tong si Kuya Sina. Maglaro na kayo ni Rolando. Mare! Oh! Maring Nina! Maring Lucy, nandito ako! Paano pa doon? Nabagyo yata? Naku! Mukha! Hindi naman ako nakakapakinig ng balita eh. Ay! Ako rin eh! Kumusta ba yung anak ko dyan? Ay, ang payo ko! Dahan-dahan, nasa loob! Naglalaro kasama ng mga bata! Ah, sige! Iwan ko muna dyan ay pakibantayan muna siya. Ikaw nang bahala. Oo! Dahil sa kagustuhang matapos ang mga tanggap na labada at mabayaran na, pilit na tinapos ni Lina ang paglalaba sa kabila ng napakalakas na hangin at ulan. Nay, nagugutom na po ba kayo? Tapos ka naman magluto? Opo. O sige, susunod na ako. Tatapusin ko lang ito. Si James, nakatulog na ba? Opo, pinapatulog na pinasinto, nasa duyan. O sige, susunod na ako, anak. Ako na ang bahala rito. Nanay, Ako na bahala. Tatapusin ko na lang to. Sabay-sabay na tayo kumain. Opo. Sige po, Nay. Sige. Anong nangyari? Lina! Lina, tubig! Anong tubig? Ha? Ah!
narating kay Roberto ang nangyari sa kanilang lugar. Dali-dali siyang umuwi at nagulat sa nadatnan. Sa tulong ng mga kapitbahay at ng mga rescue personnel, ay agad na nadala si Lina sa ospital. Agad namang binalikan ni Roberto ang kanilang lugar upang hanapin naman ang kanilang mga anak. Dito, dito. Hindi mo dyan. Roberto! Ano, may balita na? Wala pa. Wala pa. Kahit isa, walang nakahanap eh. Hindi ko na alam kung anong lugar ng bahay ko. Diyos ko, buti na lang lahat ng pamilya ko nakaligtas. Para nyo lang awa mo kayo titigil sa paghanap. Andyan sila, alam ko. Uwi pa yung mga yan. Dali! Ibata! Dali! Ibata! Ano? Sinto! Eh, siya Sinto yan. Sinto! Hoy! Tulungan mo kami! Sinto! Yung isa! Mabila! Mag-alas 8 na ng gabi nang mahanap ang mga bangkay ng lahat ng mga anak ni na Roberto at Lina, kasama ang bangkay ng kalaro nilang si Rolando. Panginoon, bigyan mo po ng lakas ang mag-asawang ito upang harapin at tanggapin ang iyong kalooban. Patnubayan mo po sila tungo sa kanilang paggaling, pisikal man at emosyonal. Ang lahat po ng ito inaalay namin sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Alfonso. Brother Roberto, pinararating din ng mga kapatid natin sa ating gawain ang kanilang pakiramay. Salamat. Oh, paano, brother? Mauna na kami sa'yo. Ano na kami, ha, brother? Maraming salamat sa inyo. Sige. Ingat. Nay! Salamat nakarating kayo. Nabalitaan ko nangyari. Anak. Diyos ko po, anak ko nangyari. Alam na ba niya ang tungkol sa mga bata? Hindi po ako magkaroon ng lakas para sabihin sa kanya kasi baka po lumala yung kalagayan niya.
Gina! Gina! Nanaginip ka. Masarap ba? Bigay yan ng mga churchmates natin. Kaya pa nga dito, dami oh. Mga prutas. May tinapay pa dun. Ito pa. Ayoko na. Busog na ako. Hindi, kumain ka pa. Kailangan mo magpalakas. Wala na akong gana. Sige na. Mga bata. Si Sinto. Si Albert. Si Balbino. Si James. Bakit hindi nila ako dinadalaw? Gusto ko sila makita. Kasi, hindi pa raw sila pwedeng dumalaw, sabi ni Doc. Bakit naman? Kasi, baka daw makasama sa'yo. Baka may makuha kang infeksyon. Kaya mo sasabihin ko kay Doc, tatanong ko sa kanya kung kailan sila pwedeng dumalaw. Miss na miss ko na ang mga anak natin. Sabik na ako makita sila. Upang hindi lumala ang kalagayan ni Lina, hindi muna ipinaalam ni Roberto sa asawa ang balitang patay na ang lahat ng kanilang mga anak. Pambili ko po tayo. Nay, huwag kang mag-alala kasi parating na yung mga churchmates namin. Nagpabili na ako ng pandagdag na merienda para sa lamay. Para di sa mga naglalamay. Salamat ha. Hindi na ibang turing mo sa kanila. Ay, wala po. Ay, magandang gabi po. Gabi po, Pastor. Magandang gabi, Pastor. Nakikiramay po ako. Salamat po. Nakikiramay po kami. Ay, salamat. Gabi po, Pastor. Ay, gabi. Gusto si Roberto. Brother, mabuti kaya magpahinga ka muna. Mahirap na, baka ikaw magkasakit. Kami na muna ang bahala dito. Bakit ba? Bakit pa ginawa ng Diyos to sa pamilya ko? Ha? Ano bang pagkakamali namin? Ano bang makakasala? Saan ba? Ano bang parusa ang pinagbabayaran namin ngayon? Ha? Brother, huwag mo sabihin yan. Wala kang kasalanan. Wala eh. Bakit? Bakit ito nangyari? Ha? Bakit? Bakit ang pamilya ko? Ha? Bakit? Brother! Roberto! Brother! Roberto! Binawag ka! Binawag ka! Pinanghinaan ng loob, hindi bumitiw si Roberto sa kanyang pananalig sa Panginoon. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa simbahan, natanggap din niya ang pagkawala ng kanyang mga anak. Subalit hindi pa rin niya magawang ipagtapat kay Lina ang masaklap na balitang ito. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas at sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palampakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang umaga sa iyo. Pagpasensya mo na to. Sana makatulong sa pamilya mo. Maraming salamat, sister. Para sa pagpapagamot si Sister Nina. Salamat din, sister. Sige, brother, mauna na kami. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman.
Brother Alfonso, Sister Melinda, mauna na ako sa inyo at baka naghihintay na si Lina sa ospital eh. Brother, meron sana akong gustong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Tingin ko oras na para malaman ni Lina ang totoo. Magsasampung araw na nakaburo lang mga anak mo. Kailangan malaman na ni Lina ang mga nangyari sa kanila. Tungkol ba ito sa babayaran dito sa ospital? Hindi ba natin kayang bayaran? Lubog na ho ba tayo sa utang? Puntahan mo kaya si Mrs. Abelia. Umutang ka muna sa kanya. Sabihin mo, babayaran naman natin. O kaya naman, puntahan mo yung boss mo. Bumalik ka muna sa kanya. Roberto, ano ka ba? Magsalita ka naman. Natanggal ka ba sa trabaho? Ha? Tungkol ba ito sa mga bata? Tungkol ito sa mga bata. Bakit? Anong nangyari sa kanila? Roberto, anong nangyari sa kanila? Magsalita ka! Lina, huwag ka sana mabibigla. Ano ba yun? Ano nangyari? Kaya ba hindi sila nakakadalaw dito? Ha? Nasaan yung mga bata? Patawarin mo ko. Hindi ko nasabi sa'yo kagad. Ang ano? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo na kaagad! Lina, hindi na natin makakasama yung mga bata. Wala na sila. Wala na yung mga bata. Roberto, hindi pwedeng mangyari yun. Wala na. Patay na mga anak natin, Lina. Wala na. Roberto, hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng mawala ang mga bata. Patawarin mo ako. Hindi pwedeng mawala ang mga anak ko. Hindi pwedeng mawala sila. Napakabata pa sila para kunin ng Diyos. Hindi! Hindi pa patay ang mga anak ko! Hindi pa sila patay! Nagkakamali ka! Hindi pa patay ang mga anak ko! Hindi pa sila pwede kunin ng Panginoon! Mahal na mahal ko ang mga anak ko! Hindi ko sila pwede! Nasaan ang mga anak ko? Huwag mo sila itago sa akin! Huwag mo sila itago! Hindi pa patay ang mga anak ko! Hindi kausapin niyo to si Roberto! Hindi pa patay ang mga anak ko! Hindi pa sila patay! Melinda! Hindi matanggap ni Lina ang nangyari sa kanyang mga anak. Ngunit wala siyang magawa. Dahil sa malubha pa ang kanyang kalagayan, hindi pa siya maaaring lumabas ng ospital upang dumalo sa libing ng mga anak. Naisan mo si Roberto. Hindi siya makakarating ngayon. Hintayin na lamang natin siya mamayang. Bakit o saan mo siya nagpunta? Pupunta rin si mamaya rito pagkatapos ng libing. Kailangan kong pumunta sa libing ng mga anak ko. Kailangan kong pumunta sa mga anak ko, Inay. Inay, hindi ka anong klaseng ina ko? Libing ng sarili kong anak, hindi ko pupuntahan. Kailangan nandun ako. Hindi ka pa magaling. Inay, wala akong pakialam. Kailangan makita ko yung mga anak ko. Kailangan ko makita sila sa huling sandali. Ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos
ang pribilehiyong mag-aruga ng mga anak niya. Hindi pwede, Inay. Kailangan ko sila makita. Kailangan ko makita ang mga anak ko. Ngunit sa pagkakataong sa tingin niya ay tapos na ang pag-aaruga natin sa mga batang ito. Naway maluwag sa ating mga kalooban na tanggapin na tapos na ang pag-aaruga natin sa mga batang ito. Gusto ko makita ang mga anak ko. Anak ko, gusto ko makita, Inay. Para mawalan naman na kasi niyo ako. Gusto ko makita ang mga anak ko. May mga bagay mang mahirap unawain. Subalit kung ito'y kalooban ng Diyos, ito'y dapat nating tanggapin. Gusto ko makita ang mga anak ko. Ayon sa unang Korinto, Kabanata 10, Talatang 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok na yon, bibigyan niya kayo ng lakas upang ito'y mapagtagumpayan ninyo. Paalam na mga anak ko. James, Palino, Jacinto, Nahino, mahal na mahal ko kayo. Paalam na mga anak ko. Matapos ang ilang araw ay nakalabas na rin sa ospital si Lina. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, ay makakauwi na rin siya sa kanilang tahanan. Lina, baka mabinat ka. Wala na ang bahay natin. Roberto, nakakabingi ang katahimikan. Wala na mga anak natin. Wala na sila. Anong oras yung natagpuan yung mga bangkay ng mga bata? Lina, paulit-ulit na lang natin pinag-uusapan yan eh. Kailangan natin magsimula uli. Utang na loob. Saan yung natagpuan yung mga bata? Sinabi ko sa'yo, si Jacinto, doon sa may kusina. Gusto ko mas detalyado yung paliwanag mo sa akin. Mga anak ko sila. Gusto ko malaman ko anong nangyari sa kanila sa kahuli-hulihang sandali.
Nandun na nga ako eh. Kaso napag-usapan na natin yan. Hindi yan makakatulong sa atin. Si Albert, saan mo siya natagpuan? Si James. Anong itsura ng mukha ng anak ko si James? Takot na takot ba siya? Kasama din Balbino ba yung kalaro niya? Si Jacinto. Pinahihirapan lang natin ang sarili natin eh. Mabuti dito ka na pala. Nakauwi ka na pala. Aling Lucy. Lucy, may problema ba? Kundi dahil dyan sa asawa mo, buhay pa sana ang Rolando ko. Buhay pa sana ang anak ko. Teka. Sandali, sinisisi mo ba ang asawa ko sa pagkamatay ng anak mo? Sana naman pinantayan mo man lang yung mga bata. Sabi mo sa akin, maayos ang anak ko eh. Naglalaro lang nun eh. Tapos bigla nangyari yun. Sana hindi ko iniwan sa bahay ni anak ko para buhay pa yung bunso ko ngayon. Para kasama ko ba siya dito? Uminahon ka. Ilang araw ko na kayo pinagbigyan eh. Pasalamat kayong dalawa, hindi ako sumugod sige sa ospital. Pasalamat kayo sa libing at puro ng mga anak ninyo. Hindi ako nagulo doon. Pero Roberto, hindi na ako pwede huminahon ngayon eh. Baka nakakalimutan mo na pare-pareho tayong nawala ng anak. Kung ikaw, nawala ng isa, kami nawala ng 4 na anak. Walang may gusto sa nangyari, Lucy! Wala! Muli, ipinagpapasalamat namin ang tuluyang paggaling ng aming kapatid na si Sister Lina. Iniaalay namin ang lahat ng ito sa iyo, O Diyos, aming Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Hesukristo. Amen. Amen. Hinihiling ko rin po ang pagkakataong ito na humingi ng tawad sa inyo sa lahat ng masasakit na salitang aking nasambit, sa pagdududa sa inyong kapangyarihan, sa katigasan po ng aking ulo na hindi paniwalaan ang inyong pagmamahal ay para sa aming kapakanan. Panginoong Diyos, tinatanggap ko po na tapos na po ang panahon ng pagpapahiram niyo sa aming mga anak na si Albert, si Jacinto, si Balbino at si James. Panginoon, malugod ko pong inihahayag sa inyo at tinataas ko po ang aking puso na handa na po akong magsimulang muli kasama ng aking asawa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Buti naman nagbigay ng tulong ang gobyerno, no? Tama-tama. Magagamit natin yung pera para makapagsimula uli. Oh, ito. Initin ko lang itong ulam natin, ha? Magpahinga ka muna. Uy, anong ginagawa mo dyan? Naghahain. Sabi ko, magpahinga ka eh. O, hindi naman habang buhay eh. Pagsisilbihan mo ko. Lambing talaga ng asawa ko. Ina? Abay, hindi ka na gumagamit ng saklay? Ha? Nakakalakad
Pagod ka na? Lina! Bakit? Nakakalakad na ako. Aba, Roberto, nakakalakad na ako. nakikita ko! Bakit nangyari yun? Salamat sa Diyos. Kasabay ng tuloy ang paggaling ni Lina ay ang paglipat nila sa isang bagong tahanan. Mas maluwag tong nakuha nyo, ha? At mas maganda at malinis, di tulad ng dati niyong tirahan. Nagustuhan ko nga nung una kong makita eh. Hindi pa ganun kataas ang renta. Kaibigan ko kasi yung may-ari eh. Mabuti naman at naghanap kayo ng bagong matitirhan, ano? Marami kasing mapapait na alaala yung dati naming tirahan. Mabuti na rin dito. Bagong buhay, bagong tirahan. Mas madali kaming makakapagsimula muli. Tsaka malapit na ako sa trabaho ngayon. Hindi na matagal na mag-iisa ang asawa ko. Maring Lucy. Mare, pare, gusto ko na sanang humingi ng tawad sa inyo sa mga nagawa ko. Sa mga masasakit kong nasabi sa inyo. Patawarin niyo ako. Hindi ko kayo dapat sinisi. Wala akong karapatang sisihin kayo. Tama kayo eh. Wala namang may gusto nang nangyari, di ba? Sarado lamang ang puso't isipan ko. Sa sobrang galit, sa sobrang sakit sa pagkawala ng anak ko. Kaya kinailangang ibuntun ko sa iba. Patawarin niyo ako. Mare, wala na yun. Sinikap ni Lina at Roberto na muling magsimula matapos ang trahedya. Hanggang sa isang araw, dadating ang isang magandang balitang magbibigay sa kanila ng bagong pag-asa. Nakabili ka na ba ng pampaasim? Di ba sabi ko sa'yo magsisinigang na baboy ako? Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Dumaan ako sa health center kanina. Tama yung kutob ko. Buntis ako. Sige pa, hindi pa. Sige pa. Malapit na. Hindi pa. Konti na lang. Laksan mo. Sige pa. Nakikita ko na yung ulo, Lina. Sige pa. Konting-konti na lang. Hindi pa. Lakasan mo. Lakasan mo. Isa. Dalawa. Tatlo. Lina, Roberto. Babae ang anak ninyo. Isang malusog na babae. Ang ganda! Ang ganda! Ganda ng anak natin. Regalo ka ng Diyos! Alam kong pahiram ka lang sa amin ng Panginoon, anak. Pero ngayon pa lang nagpapasalamat na ako na kami ang naging mga magulang mo. Mamahalin ka namin, anak. Magpakailanman. Lina, kamusta ka na ngayon?
Ilang taon na ba? 88 po nangyari Oo, yun. yun. Ang sabi sa orthopedic, kailangan magpagaling muna. Oo. Kasi once na nagbuntis ako, mabibiyak daw yon. Parang hindi magno-normal yung bata sa loob ng tiyan. Oo. Kaya inantay ko po yung 1 taon bago ako nanganak dito sa babae. Roberto, noong mga panahong yon, no? Paano mo tinulungan si Lina para maging matibay? Ako nag-asikaso po sa mga anak ko. Siya na sa hospital po eh. Hindi ko inisip noon na patay na ang mga bata. Basta ang sabi kasi ng mga tao, Lina, huwag kang mag-alala. Sabi niya, ang mga anak mo naka-aircon. Hindi ko masayko na yung pala naka-ataol na. Ay, oo. Milka, pag naiisip mo yung pangyayaring yon, anong unang umiiral sa damdamin mo? Siyempre po malungkot po kasi po nawalan po ako ng 4 na kapatid. Kahit po hindi pa po ako pinapanganak noon, parang masakit din po sa akin. Kasi yung mga picture din po nila nakikita ko pa rin po sa bahay. Nakikita mo mga picture. Tsaka simula pa po nung bata ako, lagi ko pong narinig na kinukwento ni Mama sa mga kaibigan po niya. Kaya alam ko po yung buong story talaga. Oo. Lina, Roberto, anong aral mapupulot natin dyan sa istorya ninyo? Aral sa tingin ko po ron na wag mga tumira sa mga creek ngayon para hindi mapahamak. Kaya nga minsan sabi ko, mahirap pala ako ang tumira sa isang ganitong klaseng lupa na hindi mo sigurado na matibay. Paano ninyo, dalawang mag-asawa, nakayanan yung tatag ng tatag ng loob? Tayo naman po nasa Panginoon, nababasa din po natin sa Biblia siguro na pagdating ng panahon na ang ating mga anak o buhay sa isang tao na nasa sa iyo at kukunin na, ibibigay mo ng buong buo. Na walang sisihan, wag mo susumbatan ang Panginoon. Kasi ito yung nakatadhana na para sa kanila. Kasi tayo, kumbaga sa binubuntis pa lang ang mga bata. Sabi ng Panginoon sa Biblia, akin yan pagdating ng panahon na kukunin ko na. Ikaw itaga-alaga lang, kaya tanggapin mo ng maluwag. Kaya alam ko na nung mamatay sila, alam na kung nasaan sila ngayon. Anong naaalala mo, Roberto, sa mga anak mo? Tumutulong sila sa akin sa eskwela. Naglilinis. Kasi ako po ay nilitay na school eh. Oo. Pero talagang tinatanggapin. At kailangan maging matatag tayo. Ito kami, binayayaan ng isang babae. Siya na lang po mag-isa na ngayon. Mahirap? Hindi naman po. Sanay na po. Sanay ka na ikaw na lang ang parating tinitignan ng mga magulang mo. Opo. Ha? Uy, Lina, maraming salamat ha. At pinahintulutan mo na gamitin namin ang buhay mo para nga kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Maraming salamat po sa inyo. po. Thank you very much. Thank At you. ito po, magpapasalamat din po ako sa Channel 7, kay Tita Mel, na tuloy-tuloy na nagpapayo sa bawat isa na nagbibigyan ng istorya dito sa Magpakailanman. At nakaka-bless po si Tita Mel dahil lagi ko rin napapanood sa TV. Maganda yung mga advice niya. Thank you. Kaya salamat, pagpalain ka ng lubusan. Naku, Tita Mel. maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po ang magandang gawain natin. Maraming salamat sa inyo. Okay po. Thank you. Marahil ang pinakamasakit na bagay sa isang magulang ay ang mawala ang lahat ng kanyang mga anak sa isang malagim na trahedya. Sa tulong ng Poong May Kapal, naungusan ni Lina ang madilim na yugtong iyon sa kanyang buhay. Masaya siya ngayon sa piling ng asawang si Roberto at ng kanilang anak na si Milka Hana. Ang kanyang munting pamilya ang siyang nagbibigay sa kanya ng pag-asa at lakas sa araw-araw kapag nananariwa sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang mga pumanaw na anak. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa
tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi